You're listening to Puma Podcast. Okay lang naman na itaas niya. Basta yung presyo din ng bilihin, sana ganun pa rin, hindi na tumaas. Katulad yung dati, di ba, tumaas din yung sahod. Mas lalong tumaas yung bilihin. Kaya, kung magiging mataas man yung sahod na dadagdagan ng 100, sana i-maintain lang nila yung bilihin. The Senate approves a bill proposing to raise the minimum daily wage of private workers by 100 pesos. In this episode, we ask workers, advocates, and experts to weigh in. I'm Marie, 25 years old. Sa kasalukuyan ba, sapat na yung presyo, yung sahod mo sa presyo ng bilihin? Parang kaya bang? Hindi po, ma'am. Sa akin po kasi may pamilya ako, may anak na din ako. Kulang na kulang po yun. I'm Bella Perez Rubio, Puma Podcast, and you're listening to Teka Teka News. Ako po si Robert Raymond Talban po. Ilang taon ka na? 33 years old. Troy works as a snack vendor at a cinema in Las Piñas. Para sa akin po is okay naman po siya na magdagdag. Pero po kasi pag nagdadagdag po is nagtataas din po ng bilihin. Kasi pag nagdagdag ka ng 100 sa isang sahuran, is nagdadagdag din naman po ng bilihin. Parang binabawal din sila sa amin. Parang mas tumataas din ang bilihin ng ng ibang mga produkto. Kaya parang wala din nangyari. Current na sahod mo, parang nakakayahan ba yung mga presyo ng bilihin? Hindi po. Kasi nagbabayad po kasi kami ng kuryente, tubig, tsabahay, pamasahe. Tapos yung pagkain pa namin dito sa Kaya medyo konti lang din po siya. Pero pag po kasi, pag nagdagdag sila is tumataas din ng So, kung ikaw yung makakapili, kahit na mahirap... Everyone I yung spoke presyo ng to bilihin, seemed to be wary of the proposed wage hike. Not because they didn't want or need a higher wage, quite the opposite, but because they worried it would lead to a hike in the cost of goods as well. And they're not wrong to worry. Listen to Sony Africa, a graduate of the London School of Economics, speaking at a forum hosted by the Kamuning Bakery. Itong katiting na 100 peso minimum wage increase, actually kinumpute nga namin, hindi lang minimum wage ang nataas Kahit across the board ito, sa lahat ng mga employees, ito ay 7.1% lamang ng tubo na meron ngayon ng mga establishmento na yan. Mahalaga yung punto na yan kasi, yung nabanggit kanina, tataas yung presyo ng bilihin kapag magbigay ng wage hike. Tataas lamang yan kung ang gawin ng employer, imbis na tumanggap ng katiting na bawas sa kanilang tubo na 7.1%, ay ipapasa doon sa mas mahal na presyo ng bilihin. At malamang kasi gagawin pa nila, papatukan pa nila yan. Africa, who's also executive director of the Ibon Foundation, is essentially saying that businesses can comply with this wage hike if it becomes law, with minimal cuts to their profit. But they might choose to pass that cost back to workers instead. But let's back up. What is this debate about in the first place? Here's Kilusang Maya Uno Secretary General Jerome Adonis. Alam niyo po, yung sahod, sobrang layo na doon sa aktual na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino na may 5 miyembro. Magbibigay ako ng example, ang 610 saan aabot sa budget na 5 katao? Marami sa mga manggagawa galing sa iba't ibang probinsya. Kasi nagbabaka sakali na may opportunity ng trabaho dito. Sa probinsya, mas less ang oportunidad. So, kung nanggagaling ng probinsyan, karamihan po dyan, umuupa ng bahay. So, saan mo kukunin yung pang-upa ng bahay? Pambayad sa kuryente, sa tubig, pampaaral ng mga anak mo, yung araw-araw mo pang gastusin sa pagpasok sa trabaho. But even this relatively small proposed 100 peso wage hike, which passed unopposed in the Senate, has been met with vehement opposition by lobbyists. The Employers Confederation of the Philippines, or ECOP, said the increase would be catastrophic. Here's economist Sony Africa again. Sa amin po, simple naman kayong pag-isip. Sana mapansin ng mga
ng publiko na yung mga nag-o-oppose sa wage hike, puro opinion lang binibigay. Sa amin na pinakamahalaga, magbigay ng facts. Alam nyo ba, yung halaga ng sahod ngayon, sa 16 out of 17 regions, yung tunay na halaga niya, kung tatanggalin ng inflation, ay mas maliit kaysa noong 1989. On average, 26% less ang halaga ng minimum na sahod ngayon kumpara sa 1989. Sa isang region lamang, tumaas. Sa NCR, tumaas by hindi pa 1%. 0.7% lamang ang tinaas ng sahod sa NCR kumpara sa July 1989. More from Sony Africa, London School of Economics graduate and Ibon Foundation Executive Director, after a quick break. Ang target ng gobyerno ngayon, yung minimum wage gawing poverty wage. Kung kukompute natin yung official poverty line ng gobyerno, noong 2021 ay roughly 90 pesos per person per day, katumbasin ng about 13,700 pesos. Yung minimum wage sa NCR, na pinakamataas na sa lahat ng rehiyon, kukompute with a 5-day work week, 14,500 pesos lamang. So anong punto dyan? Maging sa NCR, na pinakamataas ang sahod, kumahalik na to poverty wage sa Pilipinas. Ano pa kaya doon sa ibang rehiyon, yung minimum wage ay hindi actually living wage, actually poverty wage siya. Ginagarantiya na mananatiling mahirap yung ordinaryong manggagawa. Another concern raised by opponents of the bill is that micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, may not be able to shoulder the financial burden of the wage hike. But as you heard Africa say earlier, they computed an average of 7.5% cut in profits. And that's only if these businesses decide to give all of their employees a 100 peso hike, not just the ones earning the minimum daily wage. For larger enterprises, the cut to profits will be even smaller at 6.7%, according to the Ibon Foundation, which used the latest data from the Philippine Statistics Authority. Sinasabi palagi, lalo ng mga so-called economists sa House, 99% ng mga negosyo ay mga maliliit na negosyo. Actually, medyo deceitful yon. Kasi kung bibilangan yung mga negosyo, marami nga sila. Pero kung bibilangan yung employees sa mga negosyo, actually, mahigit kalahati ng employees ay nasa ilang libong large enterprises lamang. The House of Representatives has yet to pass a counterpart version of the Senate bill. It's not just lobbyists who are wary of the measure. Labor Secretary Bienvenido Laguesma and some members of the House have raised their concerns that there may be adverse effects on the price of goods and MSMEs. But proponents of the hike, including the voices you heard today, have said that they would be more than willing to address these concerns at a congressional hearing. Senators have also clarified that micro-enterprises or retail and service establishments with 10 employees or less can apply for exemptions from the minimum wage hike if it turns into law. 54% ng employees ay nasa large enterprises. Anong punto dyan? Tumatago ang mga maliliit na negosyante sa likod ng mga maliliit na negosyante. Sinasabi, itong backbone ekonomiya, itong pinakamarami. Technically, pinakamarami siya kasi maliliit nga siya. Pero kung titirin yung labor force na nagtatrabaho dyan, minority pa rin yung micro, small, and medium compared to large enterprises. And that was today's episode of Teka Teka News. Again, I'm Bella Perez Rubio. Pidoy Blanco edited this episode. Our executive producer is Jill Caro, and our senior news editor is Veronica Uy. If you found this episode useful, share it with a friend or two. And thanks for listening.